Naghihiyawan ang mga tao sa labas. Hindi ito sigaw ng tuwa. Hindi ito batingaw ng pagdiriwang. Mga sigaw ito ng takot, ng pangamba, at ng galit na hindi mailabas ng mga magsasaka ng San Isidro. Pumasok si Lara sa gitna ng bakuran. Ang kanyang puso ay parang nagmamadaling martilyo sa kanyang dibdib. Namula ang kanyang mga mata habang nakita niya ang kanyang ama, si Mang Jose, na nakahandusay sa lupa, nakayakap sa isang tambak na putik na kinuha mula sa kanyang sariling lupa. "Papa!" sigaw niya. Mahigpit na hinawakan ng mga tanod ni Don Ernesto ang mga bisig ni Mang Jose. Pinipilit nilang kaladkarin papalayo sa bakod na may nakasabit na abiso de eviction. Isang abiso de eviction. Ang huling pako sa kabaong ng pamilya Fernandez. Ang lupa. Ang buong buhay nila ay nasa lupa na iyon. Ang bawat butil ng palay, bawat patak ng pawis ay nakaukit sa bukirinan na iyon. Ito ang natatanging alaala ng kanyang inay. At ngayon, kukunin na ito. "Lara anak, huwag kang lalapit," sigaw ni Mang Jose. Ang boses ay bali. Alam ni Lara kung gaano kalaki ang utang. Halos 10 taon na itong sumpa. Ang pautang ni Don Ernesto de la Vega na tila walang katapusan ang tubo. Isang simpleng kasunduan noon para sa binhi at irigasyon, ngunit naging kadena na ngayon para silang mga alipin. "Huwag kayong humawak sa tatay ko," sigaw ni Lara, nag-uumapaw sa galit. Ngunit nagbago ang lahat nang sumigaw ang isang tinig na mas mabigat pa sa ginto, mas malamig pa sa bakal. "Tama na. Huwag ninyong saktan ng matanda. Hindi pa ito ang oras." Lumiwanag ang karamihan. Nagsiurong ang mga tanod. Doon siya. Si Don Ernesto de la Vega, nakasakay sa isang itim na kotse, lumabas na tila isang demonyong may suot na mamahaling barong. Ang kanyang puting buhok ay maayos na suklay, ngunit ang kanyang mga mata ay parang 2 bato na walang awa. Siya ang hari ng San Isidro at ang kanyang batas ay ganap. "Lara Fernandez," sabi niya, dahan-dahan, tila may malasakit. "Don Ernesto," sagot ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Lumapit ang matanda sa kanya. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango at kapangyarihan ay nakakasakal. "Hindi ko gusto ang ganito, Ija. Ayoko talagang sirain ang pamilya mo." Patuloy niya. "Pero ang batas ay batas. Ang utang ay utang." Napatingin si Lara kay Mang Jose na ngayon ay tahimik na nakaupo, pinupunasan ang kanyang luha. Hindi na siya makatingin sa mata. "May solusyon pa, Lara," bumulong si Don Ernesto. Naglaho ang mapanganib na ngiti sa kanyang muka. Naramdaman ni Lara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. "Ano? Anong solusyon?" "Magpapakasal ka sa akin," sabi ni Don Ernesto. Para siyang nabingi. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay biglang naging napakalakas. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan, nagsisigawan, ngunit tanging boses ni Don Ernesto ang umabot sa kanya. "Ang buong utang mo, ang lupa mo, ang bahay mo, lahat ay akin. Pero kapag pinakasalan mo ako, ibabalik ko ang lahat. Isasama ko ang pamilya mo sa aking pangalan at sisiguraduhin kong hindi na kayo maghihirap pa." Tumitig si Lara sa mukha ng matanda. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Si Don Ernesto, isang lalaking kasing edad ng kanyang lolo, ay hinihingi ang kanyang buhay, ang kanyang kalayaan, para itong isang panaginip na bangungot. Pero ito ang katotohanan. Ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nanghina ang kanyang mga tuhod, ngunit naalala niya ang kanyang inay, ang pangako na hindi niya hahayaang maghirap ang kanyang ama. Kumuha siya ng isang malalim na paghinga, sinubukang ayusin ang kanyang sarili.
Anak, huwag mong gawin yan. Bulong ni Mang Jose, halos hindi marinig. Ngunit bago pa man makasagot si Lara, isang tunog ng busina ang umalingaw-ngaw. Isang kulay matte black na SUV ang pumasok sa bakuran. Nagkalat ang putik sa paligid. At lumabas siya, si Marco de la Vega, ang apo ni Don Ernesto. Matalino, matangkad at sobrang gwapo. Ngunit ang kanyang kagandahan ay parang yelo, maganda tingnan, ngunit malamig at nakamamatay. Siya ang simbolo ng lahat ng kinamumuhian ni Lara. Ang kayamanan na ipinanganak sa karapatan, ang arogansya na walang hangganan. Nakita ni Marco ang eksena, ang abiso, ang kanyang lolo na may mapanlinlang na ngiti at si Lara na nanlulumo. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Marco, nakita ni Lara ang isang pagsasama-sama ng galit, paghamak, at isang bagay na hindi niya mabasa. Lolo? Bati ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Ano ang ginagawa mo dito? Hindi inalis ni Marco ang tingin kay Lara. Tila sinisiyasat niya ang bawat butil ng kanyang kaluluwa. Ang inayos mo na ito, apo. Sagot ni Don Ernesto, ang kanyang nangiti ay nagbabago. Nag-alok ako ng isang kontrata sa dalagang ito. Tumingin si Marco kay Lara. Sa kanyang paningin, Lara ay tila isang magnanakaw. Kung gusto mo ang lupa, Don Ernesto, bilhin mo. Huwag kang magkunwari na ikaw ay tagapagligtas. Ang utang ay hindi ginto. Ito ay isang sumpa. Sigaw ni Marco, at ang kanyang galit ay nagdulot ng gulat sa lahat. Tumingin si Marco kay Lara. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Ilang ginto ba ang gusto mo, Lara? Huwag mong ibenta ang sarili mo sa isang matandang lalaki. Sabihin mo lang, babayaran ko ang utang nyo. Ngunit kapalit, sisiguraduhin kong hindi ka na magpapakita pa sa San Isidro. Isang sampal iyon na masakit pa sa pisikal na sampal. Sa halip na ipagtanggol siya, ininsulto pa siya nito. Ngumiti si Don Ernesto. Tila nasisiyahan sa paglalaro. Huminga ng malalim si Lara. Natagpuan niya ang lakas sa kanyang puso. Marco de la Vega, sabi niya, dahan-dahan, ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Hindi ko ibinebenta ang sarili ko. Sinasalba ko ang aking pamilya. At sa pagitan ng utang sa iyong lolo at ng kaawaan mo, mas gusto ko pang mamatay sa ilalim ng pangalan ni Don Ernesto. Lumingon siya kay Don Ernesto, tinitigan ang kanyang mga mata. Tinatanggap ko, Don Ernesto, magpapakasal ako sa inyo. Parang may sumabog sa loob ni Marco. Isang pagbabago ang nakita ni Lara sa kanyang mga mata. Isang sakit na hindi niya inaasahan. Naramdaman ni Don Ernesto ang tagumpay. Mabuti, Lara. Marunong kang pumili. Bumalik si Marco sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay parang bato, maliban sa kanyang mga mata na nag-aalab. Sinubukan ni Lara na bumalik sa bahay, ngunit naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Kay Marco, huwag kang magpapakasal sa kanya, Lara. Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit puno ng matinding babala. Kung hindi, dagdag niya, at ang lamig sa kanyang tinig ay nagpadala ng panginginig sa likod ni Lara. Pagsisisihan mo. Ang bawat patak ng whiskey sa kanyang baso ay parang isang martilyo na tumatama sa dibdib ni Marco. Galit. Iyon ang bumabalot sa kanya. Galit kay Lara dahil sa pagpili niya sa kanyang lolo. Galit sa sarili niya dahil hindi niya nagawang ipagtanggol si Lara nang hindi ito inaalok ng isa pang gintong kadena. Tinatanggap ko, Don Ernesto. Umuugong pa rin sa tenga niya ang mga salitang iyon. Para sa kanya, iyon ay isang matinding sampal. Isa itong kumpirmasyon na wala siyang pinagkaiba sa kanyang lolo. Isang lalaking ginagamit ang kayamanan para bumili ng gusto niya. Pero alam niya na hindi yun totoo. Kaya niya namang bayaran ng utang. Kayang-kaya. Pero bakit hindi niya magawa?
dahil sa takot. Takot na makita siya ni Lara na mahina, na isang pushover na madaling talunin ng kanyang lolo. O takot na makita siya ng kanyang lolo na nagmamahal. Kinuha niya ang cellphone at muling pinindot ang numero ng kanyang ama. Wala pa ring sumasagot. Ang tanging matibay na kaibigan niya sa pamilyang ito ay wala na. Tumayo siya. Nagmamadaling lumabas sa mansyon. Kailangan niyang makita si Lara. Hindi para magpaliwanag, kundi para makita na siya ay maayos. Ang pag-iisip na si Lara ay magiging nobya ng kanyang lolo ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Nakita niya si Lara malapit sa plaza. Nagtitinda siya ng mga gulay at prutas na inanin nila sa kanilang munting lupain. Napansin ni Marco kung gaano siya kapuno ng dignidad. Ang pagod ay nakikita sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Napahinto siya sa tapat ng kotse niya. "Huwag kang bumaba, Marco. Pabayaan mo siyang magdusa." Iyan ang pinili niya. Pero ang kanyang mga paa ay naglakad na. Nakita niya si Lara na may kausap na 2 lalaking tauhan ni Don Ernesto. Mukhang seryoso ang usapan. "Wala kayong karapatan na kunin yan, Manong," sigaw ni Lara. Inutos ni Don Ernesto na bawal magtinda ang sinumang umutang sa kanya malapit sa plaza, kaya't umalis ka dyan. Agad na hinatak ng lalaki ang buong lalagyan ng mga gulay ni Lara. Kumalat sa putik ang mga kamatis at sitaw. Naramdaman ni Marco ang init ng galit sa kanyang leeg. Ang lolo niya ay hindi lang basta masama. Malisyoso ito. Nagmamadali siyang lumabas sa kotse. "Ano ang ginagawa ninyo rito?" Malamig niyang tanong. Nagulat ang 2 tanod. "Senyor Marco, kami ay sumusunod lamang sa utos ni Don Ernesto." "Hindi ang utos ng lolo ko ang sinusunod ninyo," putol ni Marco. Ang kanyang boses ay nagbabanta. "Ang utos ko ang susundin ninyo. Kolektahin ninyo ang lahat ng inyong itinapon. Ibalik sa kanya ang lahat ng kanyang paninda. At humingi kayo ng tawad." Sumunod agad ang mga lalaki. Hindi nila kayang suwayin ang apo ng amo. Naiwan silang 2. Ang puso ni Marco ay tumitibok ng mabilis. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lapit ni Lara. "Hindi ko kailangan ng tulong mo," malamig na sabi ni Lara habang dinadampot ang mga kamatis. Hindi ito ang reaksyon na inaasahan ni Marco. Kung nagpapasalamat lang siya, mas madali sana ito. "Huwag kang magkunwari, Lara. Alam mo na ginagawa mo lang ang lahat ng ito para maging martir ka sa harap ng buong San Isidro." Bulyaw ni Marco, sinadyang maging masakit. Tumingin si Lara sa kanya, punong-puno ng pagtataka. "Hindi mo ba maintindihan? Ang iyong pagpili sa aking lolo ay nagpapatunay lang na pera ang gusto mo. Gusto mo ang seguridad na dala ng pangalan namin. Kaya tigilan mo na ang pag-arte na biktima ka." Patuloy niya, sinasaksak ang sarili niyang puso sa bawat salita. "Wala kang alam sa paghihirap namin, Marco." Tanging sagot ni Lara. "Wala kang alam sa totoong utang. Ang tanging alam mo ay ang paghusga at ang kayabangan na dala ng apelyido mo." Tumalikod siya. Naglakad patungo sa luma nilang jeep. Biglang may naisip si Marco. Isang paraan para makuha ang atensyon niya. Isang paraan para mapilitan siyang umalis sa impyernong ito. Sinundan niya si Lara sa luma nilang bakuran kung saan nakatayo ang isang malaking puno ng mangga na saksi sa kanilang mga pagkabata. Nakita ni Marco si Lara na nakaupo sa ilalim ng puno, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Ang arogansiya ni Marco ay biglang natunaw. Nakita niya ang babaeng minahal niya noong bata pa siya. Ang babaeng laging nagtatanggol sa kanya laban sa mga nanlalait dahil siya ay isang De La Vega. Hindi niya kayang lapitan. Alam niya na kung lalapit siya, hindi na niya magagawang pigilan ang sarili na yakapin ito. Tumigil siya. Kinuha niya ang car key niya, ang susi ng mamahaling SUV niya na simbolo ng kanyang karangyaan.
Pumunta siya sa likod ng bahay. Kinuha niya ang isang sako ng bigas na kanyang binili kanina at itinapon iyon sa likod ng jeep nila. Pagkatapos, bumalik siya. "Hindi ko na uulitin, Lara," sabi niya. Pilit na pinatigas ang boses. Lumingon si Lara. Nakita niya si Marco na may pulang mga mata. "Ang susi, kunin mo. Iyon ang magdadala sa iyo papalayo sa lolo ko. Papalayo sa buong pamilya namin." Itinapon niya ang car key sa putikan sa paanan ni Lara. "Umalis ka sa San Isidro! Kaya kong bayaran ang utang, lahat-lahat!" Sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nagiging pamilyar na command ng isang De La Vega. Pero, dagdag niya, at tiningnan niya si Lara ng matindi. "Kung hindi ka aalis, sisiguraduhin kong sa oras na mapangasawa mo ang lolo ko, araw-araw mo akong makikita at hindi ako titigil sa paniningil sa'yo." Tumalikod siya, naglakad palayo. Bago pa niya makita ang mga luha ni Lara, hindi niya narinig ang sagot ni Lara. Ang tanging narinig niya ay ang bulong ng kanyang sarili. "Hindi ka niya mahal, Marco. Binibili mo lang siya." Ilang linggo na ang lumipas, mula nang tanggapin ni Lara ang alok ni Don Ernesto at nang iwan ni Marco ang kanyang susi. Ang buong San Isidro ay nabalot sa paghuhusga. Hindi na siya kinakausap ng mga kapitbahay. Nag-iwasan sila sa kanya sa palengke. Ang bawat sulyap ay nagpapahiwatig na siya ay isang gold digger, isang taksil sa mga magsasaka. Pero ang pinakamasakit ay ang pananahimik ni Mang Jose. Simula nang tanggapin niya ang kasal, hindi na umimik ang kanyang ama. Tila pinatay niya ang kaluluwa ng kanyang sariling ama. Isang gabi, nilapitan niya si Mang Jose habang nag-iisa itong naninigarilyo sa balkonahe. "Papa, patawarin mo ako," umiiyak niyang sabi. "Wala kang kasalanan, anak," tanging sagot ni Mang Jose, ngunit hindi siya tinapunan ng tingin. "Ang kasalanan ay nasa akin. Ako ang nagpabaya sa lupa ni inay mo." "Pero Papa, ang kaligtasan natin." "Ang kaligtasan na may kalakip na kaluluwang ibinenta? Hindi iyon kaligtasan, Lara. Iyon ay mas masahol pa sa kamatayan." Ang sakit na dulot ng mga salitang iyon ay nagbigay kay Lara ng lakas. Kailangan niyang labanan ang matinding kalungkutan at galit. Kinaumagahan, inimbitahan si Don Ernesto, ang pamilya Fernandez, sa isang formal na pagpapakilala sa exclusive na country club ng San Isidro. Ito ay isang engagement party na hindi pa opisyal. Ito ang pagpapakita ni Don Ernesto sa komunidad na siya ay nagwagi. Pumasok si Lara sa venue, suot ang isang simpleng damit na binili ni Don Ernesto. Mukha siyang isang ibon na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Lahat ay nakatingin sa kanya, nagbubulungan. Habang nagbibigay ng speech si Don Ernesto, binibigyang diin ang pag-ibig niya sa San Isidro at kung paano siya nagligtas ng isang pamilya. Naramdaman ni Lara ang pagkasuklam. Hindi ito pag-ibig, ito ay pagkontrol. Biglang nagbago ang ambience. Pumasok si Marco, hindi na siya nakasuit at tie. Nakasuot siya ng simpleng itim na shirt at pantalon. At halata ang mga pasa sa kanyang kanang pisngi. Mukhang nakipag-away siya. Diretso siyang naglakad patungo sa stage. "May karapatan ako dito, Lolo. Ako ang apo." Nagngingit-ngit ang ngipin ni Don Ernesto. "Umalis ka, Marco. Wala kang karapatan. Wala ka ng ari-arian. Wala ka ng pangalan sa aking negosyo. Ako ang nagdesisyon na wala ka na." Lumapit si Marco kay Lara. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matindi at seryoso. Wala na ang arogansya. Mayroon na ngayong determinasyon. "Alam ko, matagal ko nang alam na wala akong karapatan sa mundong ito." Nagsimula si Marco, ngunit ang kanyang boses ay malakas. At ngayon ay nakikinig na ang lahat. "Ginagamit ng lolo ko ang pangalan namin, ang kayamanan namin, para bilhin ang lahat ng gusto niya. At ngayon, gusto niyang bilhin si Lara. Pagpapatuloy niya,
Nagsimulang magsalita ang mga tao, ngunit pinatahimik sila ni Marco. Nag-alok ako kay Lara ng ginto, ng pera, ng pagtakas, sabi ni Marco, at ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Pero tinanggihan niya ako dahil ang utang niya ay hindi lang pera. Ito ay utang na loob na ginagamit ni Don Ernesto para sirain ang kaluluwa niya. Napahawak si Lara sa kanyang bibig. Bakit niya ito ginagawa? Sinasaktan niya ang kanyang sarili. Tumingin si Marco kay Lara. Sa wakas, dumating na ang pag-amin. Sa harap ng lahat, gusto kong malaman ninyo, sabi ni Marco. Minahal ko si Lara Fernandez noon pa, nang kami ay mga bata pa. At minamahal ko siya ngayon. Hindi ko na ito itatago sa ilalim ng arogansya ko. Lumapit siya kay Don Ernesto, handang makipag-away. Hindi mo makukuha si Lara, Lolo. Hindi mo na siya mabibili. Mula ngayon, tinatalikuran ko ang apelyidong De La Vega. Nagulat ang lahat. Ang isang De La Vega ay tinalikuran ng kanyang apelyido. Wala na akong karapatan sa mansyon, sa kotse, sa negosyo. Wala na akong hinihingi. Sabi ni Marco, ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang tanging gusto ko ay ang kalayaan ni Lara. Galit na galit si Don Ernesto. Nagsimula siyang manginig. Wala kang kwentang bata. Wala kang kwenta. Disigaw ni Don Ernesto. Kung yan ang gusto mo, sige. Simula ngayon wala ka ng De La Vega. Titingnan ko kung paano ka mabubuhay ng walang pera. Ikaw at ang pamilya Fernandez ay maghihirap sa kamay ng kahirapan. Walang problema. Tugon ni Marco. Walang takot. Dahil ang tunay na kayamanan ay nasa puso, hindi sa apelyido. Tumalikod siya. Naglakad palabas. Ngunit nagbago ang tono ni Don Ernesto. Naging mapanganib ang kanyang boses. Marco, huminto ka. Huminto si Marco sa pintuan. Kung hindi ka babalik, Marco, sisiguraduhin kong magsisimula ako bukas. Sisirain ko ang mga Fernandez, hihigpitan ko ang panghuhusga ng mga tao sa buong San Isidro sa bawat galaw ni Lara. Hahayaan ko silang mamatay sa hiya. Babala ni Don Ernesto. Ang bawat hakbang na gagawin mo papalayo sa akin ay kapalit ng pagdurusa ni Lara. Anong mas gusto mo? Ang maging bayani o ang maging sanhi ng kanyang pagkawasak? Napahigpit ang kamao ni Marco. Tumalikod siya, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding paghihirap. Tumingin si Lara sa kanya, at sa wakas ay nakita niya ang totoong sakit ni Marco. Siya ay hindi lang basta arogante. Siya ay naghahanap ng kalayaan. Huwag kang bumalik, Marco. Sigaw ng isip ni Lara. Ngunit pinili ni Marco ang pag-ibig. Unti-unti, bumalik si Marco. Tumigil siya sa harap ni Don Ernesto. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang sirang salaysay. Ngumiti si Don Ernesto, isang nangiting punong-puno ng tagumpay at kasamaan. Kalimutan mo si Lara. Umamin ka sa lahat na ang iyong ginawa ay drama lamang at sumunod ka sa akin. Ang pagbabalik ni Marco ay tila isang saksak sa puso ni Lara. Ang mundo ni Marco ay naging abo. Pagkatapos ng drama niya sa country club, tuluyan siyang pinalayas ni Don Ernesto. Binawian ng lahat. Ngunit masakit man, ito ang presyo ng kaligtasan ni Lara. Mas mabuti nang magdusa siya kaysa maging sanhi ng pagkakawasak ng babaeng mahal niya. Ngayon, nakatira siya sa isang maliit na upahang kwarto sa kabilang baryo. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng golf club o steering wheel ng mamahaling kotse, ay ngayon ay humahawak ng wrench at tools. Kailangan niya ng trabaho. Sinubukan niyang mag-apply sa mga company na konektado sa De La Vega, ngunit mabilis siyang nare-reject. Siyempre, trabaho ito ng kanyang lolo. Sa huli, wala siyang ibang pinili kundi magtrabaho bilang isang mechanic sa isang maliit na auto shop. Nakaramdam siya ng satisfaction sa paghahanap buhay gamit ang sarili niyang pawis. Ngunit ang arogansya ay nanatili pa rin.
sa tuwing may makakakita sa kanya at magbubulungan. Ang apo ni Don Ernesto ngayon naglilinis ng mantika. Isang hapon, nakita niya si Lara sa labas ng shop. Lumapit siya, nagbabantay sa kanyang tindahan ng gulay, ngunit ngayon ay malayo na sa plaza, sa isang sulok na hindi makikita ng marami. Muli, nakita niya ang matinding panghuhusga ng lipunan. Walang sino mang lumalapit kay Lara. Gusto niyang maging matatag, pero hindi niya kayang talunin ang lolo ko ng mag-isa. Hindi sila nag-uusap, ngunit alam ni Marco na nakikita siya ni Lara. Alam niya na ang bawat pagkakataon na nakikita siya ni Lara na nagpapawis at nagtatrabaho ay isang sign na hindi niya iniwan ang laban. Isang araw, nilapitan niya si Lara. Mag-usap tayo, Lara. Kahit saglit lang. Wala tayong dapat pag-usapan, Marco. Ang desisyon ko ay hindi na magbabago. Malamig na tugon ni Lara. Hindi ko sinabing baguhin mo ang desisyon mo. Magtulungan tayo, sabi ni Marco. Kung magpapakasal ka sa kanya, hindi ka niya pakakasalan. Gusto niya lang na makontrol ako. Tulungan mo akong malaman ang totoo sa likod ng utang. Nagdalawang isip si Lara. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalinlangan. Sa huli, pumayag siya. Sige, pero wala tayong relasyon. Magkasama lang tayo para hanapin ang truth. Pagtatapos ni Lara. Sa sumunod na araw, pumunta si Marco sa bahay ni Lara. Nagkunwari na nag-aayos ng luma nilang jeep. Habang nag-iisa siya sa bahay, sinimulan niyang hanapin ang mga documents ng utang. Wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya ay isang lumang kahon sa ilalim ng kama ni Mang Jose. Ang kahon ay puno ng mga litrato, ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon niya. Isang photo ng isang lalaki at babae. Ang lalaki ay isang binata at masiglang Don Ernesto. Ang babae ay ang inay ni Lara. Si Aling Lita. Nagulat si Marco. Bakit magkasama sila? Sa ilalim ng photo, may isang sulat. Ang papel ay luma at dilaw na. Binasa niya ang sulat. Lita, hindi ko malilimutan ang pagtitiwala mo. Pero alam mo na hindi ito tungkol sa akin o sayo. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Kailangan kong gawin ito para sa aking pamilya, para sa pangalan ng De La Vega. Ang lupa mo ay akin na at ang utang na ito ay hindi ko na mababayaran. Huwag kang mag-alala. Ikaw at ang pamilya mo ay mananatili sa aking paningin. Ito ang aking pangako at ang iyong sumpa. Ernesto, nanlamig si Marco. Ang utang ay hindi pala pera, hindi pala pautang sa binhi. Ang utang ay isang pangako na binali, isang betrayal sa pagitan ng kanyang lolo at ng inay ni Lara. Ang buong sitwasyon na ito ay isang personal revenge o isang matinding utang na loob na ginagamit ni Don Ernesto. Nang dumating si Lara, nakita niya si Marco na nakatitig sa lumang litrato. Ano yan? Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay tila isang bulong. Ibinigay ni Marco kay Lara ang sulat. Habang binabasa ito ni Lara, nakita ni Marco ang shock at sakit sa mukha ng babae. Hindi. Bulong ni Lara. Ang aking inay ay naghirap dahil sa betrayal niya. Hindi niya sinabi sa amin. Ang utang ay isang sumpa dahil gusto niya akong gamitin para maging reward sa kanyang kasalanan. Iyon ang sandali na nagbago ang lahat. Ang utang ay hindi na tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa dangal at kapangyarihan. Tumayo si Marco. Kailangan nating alamin kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng pangako na binali niya. Ngunit bago pa sila makakilos, may narinig silang knock sa pintuan. Lara Fernandez, may package ka. Sigaw ng isang tinig. Pagbukas ni Lara ng pintuan, isang malaking kahon ang nakita niya. Sa loob nito ay isang simpleng puting wedding dress.
Ngunit may nakasulat na note sa itaas. Maling damit iyan, Lara. Ang kasal ay bukas na. Siguraduhin mong dadalo ka at huwag kang mag-alala sa apo ko na sisiguro kong makakalimutan ka rin niya. Don Ernesto. Nagpalitan ng tingin si Lara at Marco. Isang araw na lang ang nalalabi at ang kasal ay mas mabilis na nangyayari kaysa sa kanilang inasahan. Ang puting bestida sa loob ng kahon ay parang isang multo, isang simbolo ng kanyang nalalapit na kamatayan. Bukas, ang kasal ay bukas na. Naramdaman ni Lara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Parang may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Wala na silang oras. Anong gagawin natin? Tanong niya kay Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Tumingin si Marco sa kanya. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit at determinasyon. Ang aroganteng Marco ay tuluyan ng naglaho. Sa harap niya ngayon ay isang mandirigma na sugatan, ngunit handang lumaban. May isang lugar, sabi ni Marco. Ang opisina ng lolo sa mansyon, ang pribado niyang opisina. Walang sino man ang pinapapasok doon maliban sa kanya. Naroon lahat ng kanyang sikreto. Pero paano ka makakapasok? Pinalayas ka na niya. Bawat sulok ng mansyon ay may bantay. Sagot ni Lara. Kailangan kita, Lara, sabi ni Marco. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang vulnerability sa boses nito. Kailangan kong gumawa ka ng distraction. Isang gulo na kukuha sa atensyon ng lahat kahit 10 minuto lang. Tumango si Lara. Wala nang atrasan. Kung ito na ang huling laban niya, ibibigay niya ang lahat. Gabi. Ang hangin ay malamig at puno ng tensyon. Nakatayo si Lara sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga De La Vega. Huminga siya ng malalim at nagsimulang sumigaw. Don Ernesto, lumabas ka dyan. Kailangan nating mag-usap. Lumabas ang mga gwardiya. Umalis ka, Miss Fernandez. Bawal kang pumunta rito. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Tungkol ito sa kasal bukas. May mga kondisyon ako. Patuloy niyang sigaw. Tinitiyak na maririnig siya sa loob ng bahay. Gaya ng inaasahan, lumabas si Don Ernesto sa balkonahe. Ang muka ay puno ng inis. Anong kabaliwan ito, Lara? Pumasok ka at itigil mo ang eskandalong ito. Iyon na ang senyales. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa kanya, alam ni Lara na si Marco ay nasa kabilang panig na ng mansyon. Umaakyat sa pader na tanging siya lang ang nakakaalam. Pinapasok si Lara sa sala. Hinarap niya si Don Ernesto. Pilit na pinatatagal ang usapan. Nagtanong siya tungkol sa kontrata, sa damit, sa simbahan. Bawat segundo ay mahalaga. Habang nasa loob, ang isip niya ay nasa labas. Kay Marco. Mag-ingat ka, Marco. Pakiusap. Samantala, nagtagumpay si Marco. Tahimik siyang nakapasok sa opisina. Ang silid ay madilim at amoy luma. Alam niya kung nasaan ang safe. Nasa likod ito ng isang malaking painting ng lola niya. Ang kombinasyon, ang kaarawan ng kanyang ama. Hindi ito binago ng lolo niya. Bumukas ang safe. Sa loob, nakita niya ang mga papeles ng lupa, mga titulo, at isang maliit na leather-bound journal. Ang journal ni Don Ernesto. Binuklat niya ito sa mga pinakabagong pahina. At doon, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Nakalabas si Marco nang hindi nahuhuli. Nagkita sila ni Lara sa ilalim ng puno ng mangga, ang kanilang tagpuan. Anong nahanap mo? Tanong ni Lara. Hindi mapakali. Walang imik na ibinigay ni Marco ang journal. Nanginginig ang kamay ni Lara habang hawak ito. Basahin mo? Utos ni Marco. Ang boses ay basag. Umupo sila sa ilalim ng puno, sa liwanag ng buwan. Binasa ni Lara nang malakas ang isang entry na may petsang isang buwan
na ang nakalipas. Nakita ko na naman kung paano tumingin si Marco sa anak ni Lita. Ang mga matang iyon din ang mga mata ng kanyang ama. Ang mga mata ng isang hangal na handang isuko ang lahat para sa pag-ibig. Hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Ang pag-ibig ang sumira sa anak ko. Ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi ko hahayaang sirain din nito ang aking apo. Napahinto si Lara. Tumingin siya kay Marco na ngayon ay nakayuko. Ang muka ay nakatago sa kanyang mga kamay. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ang kasal kay Lara ang perpektong pagsubok. Isang bitag. Kung hahayaan ni Marco na mangyari ito, nangangahulugan na mas pinili niya ang yaman at apelyido kaysa sa babaeng iyon. Mananalo ako. Mapapatunayan kong kaya kong kontrolin ang kanyang puso. Ngunit kung lalaban siya, kung isusuko niya ang lahat para kay Lara, sisirain ko siya. Ipapakita ko sa kanya kung gaano kahina ang isang lalaking pinamumunuan ng emosyon. Ipaparanas ko sa kanya ang impyerno para matuto siyang huwag magmahal ng lubusan. Tulad ng kanyang ama. Napabitaw si Lara sa journal. Humangin ng malakas. Ang bawat salita ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa utang. Hindi ito tungkol sa lupa o sa nakaraan ng kanyang ina. Ito ay isang laro. Isang malupit na laro ng pagkontrol. At sila ni Marco ang mga piyesa. Alam niya, bulong ni Lara, hindi makapaniwala. Alam niya sa simula pa lang, alam niyang mahal mo ako. Tumango si Marco, hindi pa rin makatingin. Ang aking ama, namatay siya dahil sa depression. Iniwan siya ng babaeng mahal niya dahil hindi nito kinaya ang pressure ng pagiging isang De La Vega. Sinisisi ni Lolo ang pag-ibig sa pagkamatay niya. Ayaw niyang maulit yon sa akin. Pero ang ginagawa niya, mas masahol pa ito, sabi ni Lara. Biglang tumayo si Marco, puno ng galit na hindi pa nakikita ni Lara kailanman. Hindi na ako magiging piyesa sa laro niya. Sigaw niya. Tapos na ako sa pagiging anino ng aking ama. Lumapit siya kay Lara. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa determinasyon. Lara, makinig ka. Bukas, sa simbahan, huwag kang aalis. Huwag kang tumakbo. Haharapin natin siya. Magkasama. Bago pa man makasagot si Lara, naramdaman niya ang labi ni Marco sa kanyang labi. Isang halik na puno ng sakit, ng pangako, at ng nag-aalab na pag-ibig na matagal nang itinago. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Lara ang pag-asa. Ngunit may isang bagay sa journal na hindi pa niya nababasa. Isang huling pangungusap sa entry na yon. Habang papaalis na si Marco, kinuha ni Lara ang journal. Sa liwanag ng buwan, binasa niya ang nakasulat. May isa pang larawan sa aking safe. Ang larawan ng aking anak kasama ang babaeng sumira sa kanya. Itinago ko ito para ipaalala kay Marco kung ano ang itsura ng pagkatalo. Biglang may naalala si Marco, isang larawan na nakita niya sa safe pero hindi niya pinansin dahil sa pagmamadali. Isang larawan ng kanyang ama noong kabataan nito. Masaya. At sa tabi nito, isang babaeng halos kamukha ni Lara. Hindi ito ang babaeng alam ng lahat na naging kasintahan ng kanyang ama. Ito ay iba. At sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan, Lita. Ang pangalan ng ina ni Lara. Ang babaeng sumira raw sa ama ni Marco ay ang mismong ina ni Lara Fernandez. Ang buong kwento ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lang ito isang laro. Ito ay isang personal na paghihiganti. Napatingin si Marco kay Lara. Ang kanyang mukha ay puno ng bagong takot at pagkalito. Lara, pero huli na. May mga ilaw ng sasakyan na papalapit. Mga tauhan ni Don Ernesto. Marco, tumakbo ka. Sigaw ni Lara. Ngunit bago pa sila makakilos, napalibutan na sila.
Hawak na ng mga gwardiya si Marco. Lumabas si Don Ernesto mula sa isa sa mga sasakyan. Ang kanyang mukha ay parang demonyo sa dilim. Hawak niya ang isang kapirasong papel. "Naghahanap ka ba nito, Apo?" tanong niya. Ipinakita ang kopya ng birth certificate ni Lara. "Alam ko na ang lahat," malamig na sabi ni Don Ernesto. "Alam ko na si Lita, ang ina ni Lara, ay ang babaeng minahal ng iyong ama. At alam ko na si Lara ay hindi anak ni Jose." Tumingin siya kay Lara na may ngiting mapanlait. "Siya ay anak ng aking anak. Siya ay kapatid mo sa ama. Marco Isang de la Vega." Ang mga salita ni Don Ernesto ay parang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Marco. Sinunog ang lahat ng natitirang pag-asa sa loob niya. "Siya ay kapatid mo sa ama, Marco." Hindi. Imposible. Isang laro lang ito. Ang pinakamasama, pinakamalupit na laro ng kanyang lolo. Pero nang tumingin siya kay Lara, nakita niya ang parehong takot, ang parehong pagkasuklam sa mukha nito. Ang kanilang pag-ibig na ilang minuto lang ang nakalipas ay tila isang banal na apoy. Ngayon ay parang isang kasalanang walang kapatawaran. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Marco, pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Kalmadong inilabas ni Don Ernesto ang isang dokumento, isang kopya ng birth certificate ni Lara. Nakasulat doon ang pangalan ng ina, Lita Fernandez, ngunit ang espasyo para sa ama, blanco. Itinago ni Lita ang katotohanan, malamig na paliwanag ni Don Ernesto. "Umalis siya nang malaman niyang buntis siya sa aking anak. Pinrotektahan niya ang pangalan ng ama at pumayag si Jose na ako'y ng responsibilidad para iligtas ang dangal ng babaeng mahal niya. Bawat salita ay isang pako. Bawat detalye ay tila magkakakonekta sa isang nakakakilabot na paraan." Kinaladkad si Marco pabalik sa mansyon. Ang huling nakita niya ay si Lara, nakaluhod sa putik, umiiyak habang hawak ang journal na naging simbolo ng kanilang pag-asa at ngayon ng kanilang pagkawasak. Ikinulong siya sa dati niyang kwarto. Ang ginintuang hawla. Pumasok si Don Ernesto, hindi nagalit. Ang kanyang mukha ay kalmado, na mas nakakatakot. "Inililigtas kita sa kahihiyan, Apo," sabi nito. "Inililigtas kita sa pag-ulit ng kasalanan ng iyong ama at sa paggawa ng mas malaking kasalanan." Umupo ito sa tapat niya. "Pinatay ng pag-ibig ang aking anak. Ngayon, gusto mo bang ang pag-ibig na yan, isang bawal na pag-ibig, ang pumatay sa iyo at sa reputasyon ng ating pamilya?" Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang alaala ng halik nila ni Lara ay bumabalik, hindi na bilang isang matamis na alaala, kundi isang bangungot. "Ito ang pagpipilian mo," sabi ni Don Ernesto. "Ituloy mo ang kasal kay Lara at hahayaan kong malaman ng buong Pilipinas ang inyong sikreto. O, kanselahin ang lahat. Pakasalan ng anak ni Gobernador Romero at ibabalik ko sa iyo ang lahat. Ang pangalan mo, ang yaman mo, at si Lara mananatiling ligtas sa kanyang kasinungalingan. Walang makakaalam. Isang bitag na walang labasan. Ano man ang piliin niya, talo siya. Ngunit sa pagitan ng sarili niyang kaligayahan at ng dangal ni Lara, iisa lang ang sagot. Kinabukasan, ang araw ng kasal, dinala si Marco sa simbahan, nakabihis ng barong. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, parang isang bangkay na naglalakad. Sa isang sulok ng simbahan, bago magsimula ang seremonya, nilapitan siya ng abogado ni Don Ernesto. "Sir Marco, pinabibigay po ni Don Ernesto." Isang malaking brown envelope. Nang buksan ito ni Marco, nakita niya ang mga dokumento, mga papeles na nagbabalik sa kanya bilang tagapagmana ng De La Vega Corporation. Mga bank statement na may milyon-milyong piso, ang bayad para sa kanyang pagsuko,
ang presyo ng kanyang kaluluwa. Pero sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking haligi, nakatayo si Lara. Dumating siya. Umaasa. Umaasa na lalaban pa si Marco. Ngunit ang nakita niya ay ibang-iba. Nakita niya si Marco, ang lalaking nangako sa kanya ng paglaban, na tumatanggap ng isang sobre mula sa abogado ng demonyo. Nakita niya ang pagtango ni Marco. Sa paningin ni Lara, iisa lang ang ibig sabihin noon. Isang transaksyon, isang bentahan. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Lara. Mula sa pag-asa, naging pagkadurog ito. Ang sakit sa mga mata nito ay hindi niya kayang tingnan. Bumagsak ang luha sa mga mata ni Lara. Ang huling sinag ng pagtitiwala ay naglaho. Tumalikod ito at nagsimulang tumakbo. Lara! Sigaw ni Marco, pero huli na. Kasabay ng pagtakbo ni Lara ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikidalamhati ang langit sa kanilang sinapit. Hinabol siya ni Marco palabas ng simbahan, ngunit wala na siya. Sa hagdanan ng simbahan, sa gitna ng umuulan, nakita niya ang isang maliit na bagay na iniwan nito. Isang luma at simpleng singsing na gawa sa sinulid. Ang singsing na bigay niya rito nung mga bata pa sila. At sa ilalim nito, isang basang piraso ng papel, isang mensahe na may 2 salita lamang, ngunit mas matalas pa sa anumang patalim. Pinili mo. Hindi niya pinili ang apelyido. Pinili niya si Lara. Pinili niyang protektahan ito sa paraang alam niyang pinakamasakit. Ngunit sa mga mata ni Lara at ng buong mundo, isa siyang taksil. Tumakbo si Lara ng walang direksyon. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng ulan at ang paulit-ulit na pagtibok ng kanyang pusong sinaksak ng pagtataksil. Pinili niya ang apelyido. Ang mga salitang yon ay naging lason sa kanyang isipan. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng laban ay nauwi sa wala. Ipinagpalit siya ni Marco para sa pera at kapangyarihan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang kasinungalingan ni Don Ernesto. Kapatid mo siya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang isiping totoo ito o ang isiping ginamit lang ito bilang armas para sirain sila ng tuluyan. Sa puntong yun, pareho na lang. Nagkubli siya sa isang abandonadong waiting shed sa labas ng bayan. Basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Dito niya hinayaang bumuhos ang lahat ng kanyang luha, kasabay ng walang tigil na ulan. Para saan pa ang lahat? Para kanino pa siya lalaban? Ilang oras siyang naroon, tulala, hanggang sa isang pamilyar na SUV ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba si Marco. Ang kanyang damit ay basang-basa rin, ang kanyang buhok ay magulo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagkatalo. Nagpapakita ito ng isang desperadong katotohanan. Umalis ka, sabi ni Lara. Ang boses ay mahina at walang buhay. Hindi ako aalis, sagot ni Marco. Lumalapit sa kanya. Hindi hanggat hindi mo naririnig ang lahat. Narinig ko na, Marco. Nakita ko. Nakita ko ang sobre, ang pagtango mo. Tapos na tayo. Ang nasa sobreng yun, Lara. Huminga ng malalim si Marco. Ay ang paglilipat ng lahat ng karapatan ko sa lupa ninyo. Hindi bilang bayad, kundi bilang pagsauli sa kung ano ang dapat sa inyo. Iyon ang tanging paraan para matiyak na kahit anong mangyari sa akin, hindi na kayo kailanman mapapaalis ng lolo ko. Natigilan si Lara. Tumingin siya sa mga mata ni Marco, naghahanap ng anumang bahid ng kasinungalingan. Wala siyang nakita. At ang kasinungalingan tungkol sa atin, ipinagpatuloy ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Kailangan kong pumayag dahil kung hindi, ipagkakalat niya iyon. At kahit hindi totoo, sisirain ka niya. Ang alaala ng nanay mo, ang pangalan ng tatay mo. Mas gugustuhin kong isipin mong taksil ako kaysa habang buhay kang mabuhay sa kahihiyan.
Unti-unting nagliwanag ang isip ni Lara. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabagay. Ang pagpili ni Marco ay hindi pagtataksil. Ito ay sakripisyo. Ang pinakamasakit na uri ng sakripisyo, kasabay ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang dumating sa cellphone ni Marco. Ang abogado ng pamilya. Sir Marco, si Don Ernesto, inatake sa puso. Nasa ospital kami. Nagmamadali silang pumunta sa ospital. Naabutan nila si Don Ernesto sa ICU, napapalibutan ng mga makina. Ang makapangyarihang hari ng San Isidro ay isa na lang ngayong mahinang matanda. Nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Doon, sa labas ng silid, lumapit ang abogado. May kailangan kayong malaman, sabi ng abogado. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang lahat ng sinabi ni Don Ernesto tungkol sa pagiging magkapatid ninyo, isang kasinungalingan iyon. Ano? Sabay na sabi ni Lara at Marco. Si Lita at ang ama mo, Marco, ay nagmahalan. Totoo iyon. Ngunit hindi si Lara ang kanilang naging anak. Nagkaroon ng miscarriage si Lita. Sa sobrang sakit at pagkadurog, iniwan niya ang ama mo para hindi na ito masaktan pa. Ang tunay na anak ni Mang Jose at Aling Lita ay si Lara. Ginawa lang ni Don Ernesto ang kwentong yon. Ginamit niya ang sakit ng nakaraan para kontrolin ang kasalukuyan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang katotohanan, sa wakas, ay lumabas. Bakit mo ito sinasabi ngayon? Tanong ni Marco. Dahil bago siya mawalan ng malay, may sinabi siya sa akin. Sagot ng abogado. Sinabi niyang, sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo kay Marco na huwag niyang gawin ang pagkakamali ko. Hayaan mo siyang magmahal. Pumasok si Marco sa loob ng ICU. Lumapit siya sa kanyang lolo. Dahan-dahang iminulat ni Don Ernesto ang kanyang mga mata. Nakita niya si Marco. Tawad! Bulong ng matanda. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Binanggit niya ang pangalan ng kanyang anak, ang ama ni Marco. Iyon ang huling salitang narinig ni Marco mula sa kanyang lolo bago ito tuluyang pumikit. Sa labas, sa ilalim pa rin ng ambon, niyakap ni Marco si Lara. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagdududa ay natunaw. Tapos na! Bulong ni Marco. Tapos na! Sagot ni Lara. Hindi pa sila buo. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa gitna ng trahedya, naramdaman nila ang tunay na kalayaan. Ang pagtubos ay dumating, hindi sa anyo ng tagumpay, kundi sa anyo ng katotohanan at kapatawaran. Lumipas ang isang taon. Ang San Isidro ay nagbago. Ang anino ng takot na dala ng pangalang De La Vega ay unti-unting naglaho. Nakaligtas si Don Ernesto mula sa atake sa puso, ngunit hindi na siya ang dating hari. Ang sakit ay nagpabago sa kanya. Naging mahina ang kanyang katawan, ngunit sa unang pagkakataon, naging malinis ang kanyang kaluluwa. Gaya ng ipinangako ng abogado, ang lahat ng kasinungalingan ay isiniwalat. Nalaman ng buong bayan ang tungkol sa laro ni Don Ernesto at sa sakripisyo ni Marco. Ang dating panghuhusga kay Lara ay napalitan ng respeto at paghanga. Tinupad ni Marco ang kanyang sinabi. Tinalikuran niya ang lahat ng yaman ng De La Vega. Ang malaking bahagi ng kayamanan ay ibinigay ni Don Ernesto sa isang pundasyon para sa mga magsasaka ng San Isidro bilang kanyang huling akto ng pagtubos. Ang mansyon ay ibinenta. Ang tanging natira kay Marco ay ang sapat na pera para bumili ng isang simpleng bahay at isang maliit na lupa sa tabi mismo ng bukirin ng mga Fernandez. Sigurado ka ba rito? Tanong sa kanya ni Lara isang hapon, habang pinagmamasdan nila ang mga bagong tanim na palay. Hinawakan ni Marco ang kamay nito. Kailanman ay hindi ako naging mas sigurado sa buong buhay ko. Hindi na siya ang aroganteng tagapagmana.
Siya na ngayon ay si Marco, isang simpleng magsasaka na natuto sa halaga ng pawis at lupa. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na, ngunit ang kanyang puso ay buo. Si Mang Jose, na nooy mo nawalan ng pag-asa, ay muling ngumiti. Nakita niya ang tunay na pagkatao ni Marco at buong puso niya itong tinanggap. Isang araw, dinalaw sila ni Don Ernesto. Nakasakay ito sa isang wheelchair. Itinutulak ng isang nurse. "Maganda ang iyong mga pananim, apo," sabi ng matanda. Ang boses ay mahina ngunit tapat. Walang nagsalita. Tanging ang hangin at ang tunog ng mga dahon ang maririnig. Tumingin si Don Ernesto kay Lara. "Ija, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa pamilya mo, lalo na sa iyong ina." Tumangulang si Lara, isang ngiti ng pagtanggap ang nasa kanyang mga labi. "Ang tunay na kayamanan," sabi ni Don Ernesto habang nakatingin sa magkahawak na kamay nina Marco at Lara, "ay hindi pala ang lupa o ang pangalan. Ito pala ay ang pagkakataong makita ang mga mahal mo sa buhay na masaya." Isang aral na huli ko nang natutunan. Pagkatapos ng pagbisitang yon, naging payapa na ang lahat. Hindi nagkaroon ng malaki at marangyang kasal sina Marco at Lara. Sa halip, sa ilalim ng puno ng mangga na naging saksi sa lahat ng kanilang sakit at pag-asa, nagpalitan sila ng pangako. Ang mga bisita nila ay ang mga magsasaka ng San Isidro, mga taong dati humuhusga sa kanila, ngunit ngayoy nagdiriwang para sa kanila. Hawak ni Lara ang kamay ni Marco. Ang singsing na gawa sa sinulid ay nasa kanyang daliri pa rin, sa ilalim ng simpleng gintong singsing. "Handa ka na bang magtanim para sa kinabukasan natin, mahal ko?" tanong ni Lara. Ngumiti si Marco. Ang nangiting iyon ay hindi na mapanukso o arogante. Ito ay isang nangiti na puno ng kapayapaan, pasasalamat, at walang hanggang pag-ibig. "Kasama ka," sagot niya. "Handa akong harapin ang anumang anihan." Hinalikan niya si Lara. Hindi ito isang halik ng desperasyon o pagnanisa, kundi isang halik na nagsasabing, "Nandito na tayo. Umuwi na tayo." Magkasama, sa ilalim ng araw ng San Isidro, nagsimula silang magtanim. Ang bawat butil na kanilang inihahasik sa lupa ay isang simbolo ng kanilang bagong simula. Isang buhay na itinayo. Hindi sa pundasyon ng utang at apelyido, kundi sa pundasyon ng katotohanan, pagpapatawad, at pag-ibig na nagtagumpay laban sa lahat. Ang sumpa ng utang ay tuluyan ng nabasag.